Luluto po tayo ng lome, homemade lome. Good morning sa inyo po lahat. Ito po yung ating mga kailangan na ihanda na po natin. Yun po, meron po tayong bawang, sibuyas, pampalasa, meron din tayong squid balls. Ano po, ayan, meron tayong seasoning. Meron tayong konting ground meat ng baboy, yung giniling. Meron din tayong 3 itlog. Ito po yung ating gagamiting noodles. Binabad po natin at hinugasan. At ito naman yung gulay. Ayan, good morning. Magluluto po tayo. Ito po, magigisa tayo at lulutuin na natin yung ating putahe sa umagang ito, almusal, para naman po maiba naman yung almusal ng ating mga kabahay. Ayan, dito po natin siya lulutuin at maglalagay lang tayo ng konting mantika. Hindi po tayo mamantika kung maggisa, no? Gigisahin po natin una ito pong mga ingredients natin. Narito, meron tayong unahin natin yung hinaan po natin yung apoy. Unahin po natin yung ating bawang. Po. Tapos isabay na rin natin yung ating sibuyas. Po. Pagkatapos siya ay mabango na, ay ilalagay na po natin yung ating meron po tayong ayan, mabango na. Alam nyo, hindi po ako talaga marunong magluto. Basta ang alam ko lang, yung pagluluto, natutunan namin at itinuro sa amin noong aming lola na nagpalaki sa amin. Alam nyo ba na bawat isang sa amin, ano pa lang, 10 taon pa lang kami, ganyan, 8 taon, 10 taon, nagluluto na kami, tinuruan na kami ng lola. Pero kasi hindi naman kami nagluluto ng ganito nung panahon na yun dahil mahirap lang kami. Ang natutunan namin luto, yung magprito ng itlog, prito ng tuyo, maggisa ng sardinas. Ayan, kasalukuyan nating ginigisa, sinasangkot siya itong ating giniling na karne ng baboy. Ayan. Shout out sa mga nanonood. Ayan po. Tuloy-tuloy na po natin ito at pagkatapos na masangkot siya po yung ating giniling, ay ilalagay naman po natin itong ating hiniwa na squid ball. Ayan. Squid ball. Pagkatapos ilagay yung squid ball, ay igigisa-gisa rin po natin ito ng konti. Ayan. Alam ba yung pagluluto nung ako ay nagtrabaho sa ibang bansa bilang OFW, doon ko lang na-enhance yung pagluluto kasi siyempre doon sarili mo lang, ikaw magluluto, pagkain mo, ikaw maglalaba, tapos trabaho. Siyempre doon natuto kaming magluto talaga ng iba-ibang klase, spaghetti, yan. At sa panahon na yon, napakasarap magluto doon, hindi sa tatamarin. Alam niyo po ba kung bakit? Napakamura ng bilihin. At saka, pag nagluto ka doon, hindi katulad ng pagluluto natin dito na
Luluto natin dito na nagbabawas tayo ng ingredients dahil sa mahal. Sa mahal ng bilihin. Pero doon hindi mura lang. Ayan. Sinasangkutsa po natin ng konti. At pagkatapos, ilalagay na po natin yung sabaw. Sasabawan po natin yan. Ayan po. Nilagyan na po natin ng sabaw. Hanggang dyan po yung sabaw na inilagay natin. Ilalagay ko po yung ating noodles. Yung noodles na to, atin po itong hinugasan, ibinabad, tapos hinugasan para hindi po siya mawala po yung kanyang amoy at saka yung kanyang lasa po. Ayan. Tapos papakuluan po natin yan. Habang pinapakuluan po natin yan, meron ako isi-share sa inyo. Na po, minsan po ang tao ang laging iniisip yung pagkain, ano ba yung masarap sa breakfast. Tapos kumakain pa lang ng breakfast, iniisip na yung ano ba yung kakainin nila pag lunch, habang nagla-lunch, niisip naman nila yung ano yung kakainin nila sa dinner. Di po ba parang ang tao nakapokus na lang sa pagkain. Pero alam niyo po ba, may ibabalita ako sa inyo. Sabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang salita sa Bible, sa Matthew chapter 4, verse 4, sabi doon, sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namamutawi sa kanyang bibig. So kung titingnan po natin ang gusto ng Panginoon balanse. Huwag tayong popokus sa mga pagkain physical lamang. Binubusog natin, inaalagaan natin yung ating physical. Ayaw natin itong magugutom. Ayaw nating papayat, palipasan ng gutom. Kaya nga po minsan meron pa tayong mga in between, meron tayong mga snacks, merienda, at yung mga taong may kakayahan sa buhay ay meron pa silang tinatawag na snack, midnight snack. Pero itong katawan na ito, maliwanag sa Bible na sinabi na babalik lang ito sa sa lupa. Pero may mas mahalaga sa katawan ng tao, ito yung ating kaluluwa. Kaya yung kaluluwa natin na ito, pag tayo ay nawala sa mundo, pupunta ito kung saan tayo hahantong. Kaya kailangan itong, hindi lang yung physical na katawan natin, ang ating pinaghandaan, inaalagaan, na alam naman ng lahat na kapag tayo ay nawala sa sanlibutan, alam natin na babalik lang tayo sa lupa. Sino makikinabang sa mga lotions na mamahalin, mga branded na product na pinupunas natin sa ating katawan na ito dahil sa sobrang alaga sa katawan, at saka yung mga pagkain masasarap na tinikman natin, kinain natin, akala natin doon lang yung buhay. Hindi natin alam na meron pa palang mas mahalaga kundi yung ating kaluluwa. At ang sabi ng Panginoon, hindi lang dyan sa tinapay, hindi lang dyan sa mga pagkain na yan dapat nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita
ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Pansinin po natin, even dito sa Facebook, mga content creator, wala kang makikita na hindi mo makikita na mas marami yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Mas marami kang makikita sa social media yung nagsishare sila ng pagluluto ng mga masarap na pagkain. Katulad ng ginagawa ko ngayon, ito isi-share ko rin. No, pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi ito ang mahalaga dapat. Ang mahalaga yung pakainin, busogin natin yung ating kaluluwa na pagdating ng panahon, babalik sa Diyos. Babalik kung saan mo pinili. Kaya mangyayari lamang na ikaw ay babalik yung kaluluwa mo pupunta sa kaharian ng Diyos kung ito ay patuloy mong pinakakain araw-araw ng salita ng Diyos. Kaya nga para balanse, ganito po ang balanse. Kung meron kang sa umaga, meron kang pandesal, meron kang kape para sa iyong katawan, sa iyong pisikal, dapat para balanse, meron ka din kahit isang talata sa salita ng Diyos na iyong bubulayin. Ganon din sa tanghali, sa lunch. Kung nagla-lunch yung katawan ng lupa, sinigang, adobo, kaldereta, etc., etc., dapat meron ka rin Word of God para sa iyong kaluluwa. Ngayon, kung mayroon kang pandesal at kape sa umaga at wala ka namang verse sa Bible na bubulayin, alam nyo, mas mabuti pa. Wala ka na ding kape, wala ka na ring pandesal. So, siguro mga guys, yun yung ma-share ko sa inyo. Salamat sa Diyos at habang tayo nagluluto, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na hindi lang i-share yung paano lutuin itong masarap na putahin na to. Mamaya, madalaman nyo po kung bakit ako nagluto. Ano po? Kasi po, ngayon ay Sunday, meron kaming family day sa church, at yung may mga kakayahan at mayroong gusto ay magdadala ng kanyang share na pagkain at ang inyo pong lingkod. Ito po yung naisip kong lutuin at dalhin para po mamaya alas 10 po yung umpisa ng amin pong gawain at ang oras po ngayon ay alas 6:30 ng umaga. Niluluto na po natin. Para pag inilagay natin sa container, mamaya hindi na po sobrang init. At syempre, para maiba rin, hindi lang po ito sa church, para maiba rin po yung almusal, yung breakfast ng ating mga kasama, lalong higit yung ating wife na inaalagaan po natin. Ayan. Tatakpan ko muna, pakukuluin, at saka natin babalikan. Ayan po. Patuloy lang na kumukulo at niluluto. So, nagdagdag po tayo ng sabaw. Andito na yung level ng sabaw niya. Kasi nilagay po natin yung noodles niya. Parang lumobo, no po? So, ngayon ilalagay ko po itong isang sachet ng ating
pampalasa, no? Yan. Tapos po, ilalagay na rin natin itong ating repolyo. Itong repolyo na to, isang maliit lang po ito. Hiniwa po natin, hinugasan na malinis. Ayan. Naku, lalong dumami yung niluluto ko, no? So, ayan. Nilagay na po natin yung ating repolyo. At syempre, konting, alam niyo naman repolyo, madali lang itong maluto. Konting, isang kulo lang yan. Pag nalantayan, luto na po yan. Ito mga viewers, friends, follower, kasalukuyan po siyang kumukulo. Ito po. Dahil nagdagdag po tayo ng sabaw hanggang doon, siyempre, matagal ulit bago kumulo. Ayan. Mga 1 minute, kukulo na po yan. Takpan po muna ulit natin. Ayan. Hindi po natin ilalapat yung takip kasi baka po umapaw yung sabaw pag kulo. Hindi po natin mapansin. O yun lang. Sa umagang ito, ang gusto lang ng Panginoon ay siyempre, alagaan po natin yung ating mga kalusugan, kumain tayo ng mga pagkain na masustansya, at gusto rin ng Panginoon higit sa lahat, magkaroon din tayo ng concern doon sa ating kaluluwa, no? Na ang bubuhay dito yung salita ng Panginoon. At sabi nga, yun po yung mahalaga na matutunan ng lahat ng tao dahil nilalang tayo ng Diyos eh. Gusto ng Diyos kapag tayo nawala sa sanlibutan ito. Gusto ng Diyos doon tayo uuwi sa Kanya, sa piling niya na siyang lumalang sa atin at siya yung ating Diyos. Po, marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share, kung nagustuhan nyo, i-share nyo. At mag-iwan po kayo ng comment dyan sa ibaba. Yung comment na nakakatulong, hindi po yung comment na nakaka-dismaya. Sabi nga, meron po minsan gano'n eh. Ano po? So, panghuli ay tinimplahan ko na po pala ito. Lalagay ko na yung panghuli, yung ating itlog ng manok, 3 piraso po ito. Ating siyang binit, nagbit tayo ng 3 pirasong itlog. Siyempre, pampasarap din sa ating niluto. Ayan, luto na po siya. At hindi po ba ang lomi masarap kung mas malapot yung sabaw? Iniisip ko po kung lalagyan ko pa siya ng pampalapot na sabaw katulad ng cornstarch o kaya konting flour. Pero may available kami dyan cornstarch. Siguro after mailagay ko yung itlog, observe ko muna siya kung kailangan ko pang lagyan ng
pampalapot. Ito po, yung ating lomi. Pero I think hindi ko na siya kailangan lagyan ng pampalapot. Siguro okay na siya. Yan. Mas maganda nga po yung may sabaw.